Isang araw, isang laban, isang hamon na paulit-ulit nilang kinakaharap. Ito ang mga kamay na bumubuhay sa ating mga lansangan. Mga palad na hindi lamang nagtatrabaho, kundi patuloy na lumalaban sa kabila ng pagod, gutom at kawalang katiyakan. Ngunit sa likod ng bawat sigaw ng alok, sa likod ng bawat panindang inaabot, may kwento ng sakripisyo, ng pangarap at ng buhay na hindi laging patas. Sapat ba ang kita para sa hapunan? May babalikan pa ba silang pwesto bukas? Hanggang kailan sila makakapit sa ganitong buhay? Ito ang kanilang mundo. Ito ang kanilang laban. Ito ang sigaw ng pagitan. Isa sa nakilala namin ay si Ate Cathy, 20 taong gulang at may 2 anak. 5 taon nang nagtitinda si Ate Cathy. Ang kanyang mga nilalako ay mga gulay at prutas sa palengke upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Okay na po. Okay lang po magpakilala po. Magpakilala lang. Ano po? Cathy, Ilang taon na po kayo? 20. Gaano katagal na po kayo nagtitinda po dito po? 5 years na. Simula magkano. Gaano po para sa inyo po, gaano po kahirap yung pagtitinda po? Mahirap parang ganito. Ginagawa nila yung daan. Mainit. Lipat-lipat. Para sa inyo po, malaki po ba yung pangtustos niyo sa pang-araw-araw sa kinikita niyo po sa isang araw? Meron din. Malaki din. Pangbili ng gatas. Pangbili nila ng ano. Ganun po ba? Natatapatan po ba ng sahod niyo ang pagsisikap niyo po? Ito totally dito. Sarili na natin to. Yung pahunan sarili ko na din. Hindi na yung ano na kami sa ito. Ganun po ba? Nakakasapat po ba ang kinikita nyo para sa mga pangangailangan ng inyong pamilya po? Minsan hindi. Minsan meron. Ano po yung sa tingin nyo po pinakamalaking nakikita nyo na po sa isang? Sa isang linggo, every Monday lang ang talagang meron yung pagkikita. Kasi madaming tao, may misa. Kaya every linggo, doon kami mas maganda pa lang magtinda ng linggo kaysa ganito. Ngayon po kasi po mainit, kaya po mahirap. Isa rin po yun sa hirap sa mga vendors po. Sapat ba, ano pa ang kulang sa ginagawa? Bakit hindi pa sapat ang kinikita po? Ganito parang hindi ka din, meron din magiging sa isang araw meron din, kaso nga lang hindi pare-pares ang araw na pagbibentahan. Gaano kahirap ang sitwasyon ng mga sa tingin niyo po sa pang-araw-araw niyo po? Gaano po kahirap bilang isang vendor po? Kunwari sa isang vendor, pag nahihirapan kasi kaming lahat na nagbibenta, mainit, may dalang mga bata. Kaya pag minsan, hindi na nakakapagbenta yung iba kasi nahihirapan talaga. Doon na sila nahihirapan na sila. Naniniwala po ba kayo na sapat ang pagsisikap nila, pagsisikap nyo para sa pang-araw-araw po ninyo, lalo na po sa mga anak po? Hindi, parang ganito, matumal. Hindi palaging sapat, hindi din palaging tamang-tama lang. Meron din yung talagang pag hindi naubos yung paninda, meron kang malulugi. Hindi kasi lagi araw-araw, merong tubo, merong hindi ganun. Sa tingin niyo po ba bilang sa ganito pong sitwasyon, kaya niyo po bang kumapit sa mga like kunwari po sa mga patalim o ganun po? Mas gusto ko na lang magtiyaga dito kaysa magano ng iba.
magtsatsaga na lang kami magbinta. Um, para po sa inyo, ano po yung pinaka mahalaga na gawin para sa pang-araw-araw tapos pang-tustos po sa mga pangangailangan nyo? Magtsaga lang sila, magtsaga lang magbinta. Tapos magtsatsaga ka naman, hindi naman kasi lahat ng araw malulugi ka. Meron din yung araw na talagang kikita ka ng malaki. Ayon sa International Labour Organization or ILO, tinatayang nasa 16.1 milyong informal workers sa Pilipinas ang nagtatrabaho ng walang benepisyo, proteksyon o katiyakan sa kita, kabilang na ang mga nagtitinda sa lansangan. Ganun. Meron din yung sa isang linggo, pag may swertehan lang kasi yan, pag sa isang linggo busla yung paninda mo, maswerte ka din, malaki na din yung tutubuhin. Pero pag sa isang linggo, 2 beses, 3 beses ka malugi, wala din, hindi mo rin mababa. Ngayon po sa ginagawa ninyo po ngayon, masaya po ba kayo na sa gantong sitwasyon? Maganda na rin yung ganito kaysa dun sa nandyan ka sa gilid-gilid ay nakatambay ka lang, di mas mabuti nagbinta ka na. Okay. Sa kabila ng lahat, nananatiling positibo si Ate Cathy. Sa kanyang mga mata, ang bawat panindang na ibebenta ay isang hakbang patungo sa pangarap na mas magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Sa hirap ng buhay, marami na rin sa mga kabataan ang pinipili pang magtinda sa kalsada kaysa mag-aral. Isang desperadong hakbang upang may maitustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa United Nations Children's Fund or UNICEF, mahigit na 2 milyong bata sa Pilipinas ang kabilang sa child labor. Karamihan sa kanila ay nasa lansangan at palengke upang maghanap buhay imbes na nasa paaralan. Sa kabila ng lahat, hindi sila sumusuko. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat panindang ibinibenta, may isang pangarap na pilit nilang tinutupad, ang mabuhay ng marangal, ang makatawid sa araw-araw, ang magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Hindi sila humihingi ng awa. Ang nais lang nila ay patas na pagkakataon, isang mundong hindi na nila kailangang pagtaguan, isang buhay kung saan ang kanilang sipag ay may kaakibat na ginhawa. Sa mata ng marami, sila ay ordinaryong bahagi lamang ng tanawin ng lansangan. Ngunit sa mata ng tunay na nakakaunawa, sila ay larawan ng pagsusumikap, ng pagsasakripisyo, ng buhay na patuloy na lumalaban. Kami ang mga estudyante ng FINMA University of Pangasinan at ito ang dokumentaryo sa likod ng mga maglalako, ang kanilang sigaw, ang kanilang paglalaban at ang kanilang pag-asa.